Welcome back sa akin channel. Narito naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usap-usapan ngayon ang umunay planong pagtakas ni House Speaker Martin Romualdez patungong Portugal sa gitna ng mga isyong kinakaharap sa pamahalaan. Ayon silang ulat, pinaghahandaan umano ang biyahe na itinuturing ng ilan bilang pagtangkang umiwas sa mga kontrobersyang bumabalot sa kanyang pangalan. Nagdulot ito ng madaling reaksyon mula sa mga publiko at mga opisyalis na nanawagan na agad ng investigasyon. Maaaring tinanggi ni kampo ni Romualdez sa mga ligasyong sinabing bahagi lamang ito ng kanyang opisyal na foreign engagement. Subalit hindi pa rin mapawi ang pagdududa ng mga kritiko na nagsasabing timing umano ang naturang biyahe sa gitna ng mga isyong bumabalot sa Kamara. Nananawagan naman ng ilang mamabatas na batayan ng mga galaw ng mga opisyalis upang matiyak na walang makakatakas sa pananagutan. Samantala, social media ay nagtrending hashtag Romualdez tatakbo na, kung saan libo-libo netizens na nagbahayag ng kanilang pagkadismaya. Maraming nananawagan ng transparency at malinaw na paliwanag mula sa panig ng speaker upang mawala mga duda ng mamamayan. Ang iba naman naniniwalang dapat itong maging aral sa mga leader ng bansa na maging tapat at bukas sa kanilang mga kilos. Sa ngayon, wala pang konfirmasyon mula sa mga Department of Foreign Affairs hinggil sa sinasabing biyahe ni Romualdez patungong Portugal. Nanatiling palaisipan sa publiko kung totoo nga bang opisyal na nakadais ng pagtatangkang umiwas sa pananagutan. Patuloy ang pag-abang ng mga sambayanan sa mga susunod na pahayag mula sa pamahalaan upang malinawan ang isyong ito. At yan ang pinakamainit na balita mula sa mundo ng politika. At kung ikaw ay bago pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga maiinit na balita mula sa mundo ng politika. With your fellow citizen after tragedy is not brattiness. Demanding that your married driver fuck you is... Naku po, ano ba yun? Sino ba to? Si Leila de Lima? Naku po. Ba't nabasa ko to? Hindi ko po alam, dire-diretso yung pagbabasa ko. O sabi niya, kasi tinawag niya pong brattiness si BP Sara sa kanyang talumpati. Si Leila de Lima, bratinela daw siya. Being with your fellow citizen after a tragedy, kasi nasa Cebu siya, di ba? Nasa Cebu. Tumutulong po si BP Sara sa mga nasalanta ng Lindol. Nagkukuda po itong si De Lima na bratinela daw, ba't wala siya dun sa hearing? Nasaan daw siya? Sabi naman na itong the shaman of Mindanao, demanding that your married driver fuck you is... Ano ba yun? Ba't ganon? Si Dayan. Si Dayan, tsaka si Junel. Nagmamalinis kasi itong si De Lima no? Ika na magmalinis, De Lima. Di ba? Jinel. Ang galing po, Ang galing ng mga pinklawan dilawang umaalingasaw naman talaga, Dahil dito, Martin Romualdez, BBM, kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa warrant of arrest o subpoena, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayong mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Rimulya, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tupa si Boying Rimulya. Ayun, kung kinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga subpoena na yan, dahil sa mga warrant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nagkulong. Yung mga loyalista, mga basir dyan, sinasabi niyong himas Rias, hindi ako maghihimas ng Rias. Okay? Himas cellphone. Hindi ako maghihimas ng Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Diba? Ang bilis nilang na-trace kung nasaan si Alice Guo noong hinahanap nila. Diba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Diba? Tapos ako ipapasumpinan nyo, magnanakaw ba ako? Pero kahit kaya nagpapasalamat pa rin ako sa DIDG kasi kahit paano sila ay CIDG ba? Yes. Kahit paano nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin na ipatawag ako, isang karangalan sa akin na makulong ako dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan.
Hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pakikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo kang politiko, wala kang serbisyo kung hindi pagnanakaw lang ang ginawa mo. Yan ang nakakahiya. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mamatay ang magnanakaw! Mamatay ang magnanakaw! So ikaw bilang political strategist, nangunguna pa rin si Sara Duterte. It's all about 2028 kasi ang aga pa lang yung mga galawan, dahil ito ang iyong forte, mga pagposisyon ng mga kandidato para sa mga eleksyon. This is all about 2028. And with yung nag-aambisyon na maging presidential candidate against Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, obviously not in the running anymore. No, running away. Running away na siya, si Tambaluslos. Alam po ninyo mga kareaksyon, lahat ng pera na totoo man yun, kung totoo man na hinahatid ni Sergeant Gutesa doon sa Aguada Malacanang, doon sa Forbes Park, doon sa bahay ni yung Chinese. Oo, tapos doon sa bahay sa may Bali Verde. Alam po ba ninyo mga kareaksyon, sa tansya ko lang ha, yun po ay ginamit na pinambayad ha. Ito, tansya ko lang ito. Yun po ay ginamit pinambayad para sa impeachment ni BP Sara, kaya lang hindi po umubra. Lahat po ng ginawang katarantaduan ni Martin Romualdez ngayon ay nagbubumerang at bumabalik sa kanya. Lahat po ng ginawang katarantaduan ni Martin Romualdez ni Bongbong Marcos, ngayon po mga kareaksyon, ay bumabalik na sa kanila. Wala na, Bongbong Marcos, mag-resign ka na, Brad. Wala ka ng chance. Hindi na naniniwala ang taong bayan sa'yo. Wala na. Nagpapanggap ka na lang ng presidente dyan. Presidente ka pa rin. Oo, presidente ka pa rin. Pero mag-resign ka na, wala na. Gusto mong kalagkarin ka pa ng taong bayan palabas sa Malacanang katulad ng tatay mo. Kinidnap, dinala sa Hawaii, di ba? Isama mo si Erwin Tuplok. Sa Hawaii, pinanganak si Erwin. Erwin! Sarap ng yung almusal. Ang sinasabi ng iba, ayan, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte para sa mga Pilipino, sa mga survey, walang viable candidate yung administrasyon na lalaban sa kanya. Wala talaga right now, no? As of the present. 3 years is a long time politically. Nakita niyo naman how the fortunes of some politicians changed overnight. Yes. Overnight, nabanggit niyo na po si Speaker Martin. Si Speaker Martin siguro ilang tulog lang. He went from one of the most powerful political figures in the country. Biglang ilang tulog lang, paggising niya, galit na sa kanya yung tao. Bumaba na siya bilang speaker, yung kanyang mga general sa Kongreso, iniisa-isa. So, nawalan siya ng ngipin sa Kongreso. So, political fortunes can change overnight. 3 years is a long runway. Pero right now, if we're talking about the here and now, napakahalaga po nung nangyari nung nagpunta si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa Senado. Nakita niyo naman kung ano nangyari doon. Dati para siyang may ketong pag pumupunta siya sa Senado o sa Kongreso. Ngayon linalapitan na siya. May mga nagagawa siya na maging Vice President niya, na running mate. Pero Nung first 3 years ng administrasyong Marcos Jr., para siyang may ketong tuwing pumupunta siya sa legislatura. Ngayon, nagpipilahan, posturing na. Posturing na. Lahat gusto magpa-picture, kulang na lang sabitan ng sampagita. So this is the writing is on the wall. Yeah. Pero Alan, ito pa before we run out of time, what happens the state of health of former President Rodrigo Duterte is in question. Some are saying na he's getting weak, in fact he's parang may dementia or whatever. Although may mga nagsasabi okay naman for an 80-year-old. Worst case scenario, kung may mangyari sa presidente former president between now and 2028, is that going to be advantageous to Sara, or is that going to weaken the stronghold of the Dutertes? Well, hindi nyo na siguro matandaan dahil 14 years old lang kayo ni Ma'am Ali, no? Tsaka ikaw, Ma'am Patpib. 14 years old lang siguro kayo nung nangyari yung
nung yumao ang ating icon of democracy, si Corazon Aquino. Oh. Nakita niyo naman ho yung nangyari nun. Yeah. That time, Noynoy Aquino was not even in part of the surveys. Correct. Sa survey, hindi man lang siya nililista being a viable presidential Yes, candidate. oo, si Mar dapat. But when President Cory passed away, there was such an upsurge na kaya ng mga yellows at that time, no, at just really catapulted and propelled Pinoy to the presidency, the late Pinoy. If we're talking about the Duterte supporters, there is one thing you can say about them. Siguro the best, most accurate term to describe them is passionate. They are creatures of passion, pure passion. And if they're the very anchor of their support, God forbid, if something should happen to him, matitriple, makakadruple ang kanilang pagiging passionate. That is a definite plus to the candidacy of Inday Sara Duterte and any Duterte favored candidate. Nako, mga ka-reaction. Pag may nangyaring hindi maganda kay Pangulong Duterte doon sa dahig at natsugi siya doon, hindi na siya nakauwing buhay dito, lalo po masesemento. Si Tambalustos hindi na hindi na makakahapak siguro ng Pilipinas yun. Si Saldico, meron po tayong ito mga ka-reaction, ayan po mga ka-reaction, tingnan po ninyo yan. Sino ba yan? Sino ba yung nakapapil dyan, sino ka bang punyeta ka, Bakit ka pumapapil dyan? Ayan, hindi, ito, Arena ng flood control, ayan, mga ka-reaction, Risa Ontiveros, liwanag at lingap, relief pack distribution, Senator Risa Ontiveros. Ano ba yan? Bakit? Ano yan? In partnership with the Department of Social Welfare and Development. Meron bang ganyan? Hindi ba pwedeng gawin ng DSWD na wala ka? Mahilig ka talagang umepal eh. Mahilig ka tawagan ko si Llamas. Hello, Llamas. Walastik Llamas. Si Risa. Si Risa, yung nalink sa'yo, di umano, tinorjak mo. Hindi totoo, sorry naman. Ayan meron siyang relief pack distribution. Walastik yan, pinipicturan pa niya yung tao. Distribution galing sa DSWD. Ano ba yan, ginagago ba niya yung mga Pilipino? Kahit wala yan si Risa, gagalawang DSWD dun eh. Partnership with DSWD, ano yun? Humingi siya ng food pack sa DSWD tapos siya nag-distribute, gano'n. Kausapin mo nga tong si Riza. Wala na, matagal na kayong wala na. Gano'n? Liamas naman. Ayos bang pagkakalyamas mo? Wala naman po akong kausap doon, mga ka-reaction. Guni-guni nyo lang yun. Mga ka-reaction, ayan si Risa, Risa, magtino ka nga, ano ba yung pinaggagawa mong yan? Anong pinaggagawa mo? Ano ba yung pinaggagawa mong yan, Risa? Magtino ka, 3 billion flood control, meron ka palang dyan, Ayan, Browner admit. Soldier restive over corruption. Ako, mga ka-reaction, hindi na raw po nakakapagpahinga ang mga sundalo. Bumaba ka na kasi dyan, Bobong Marcos. Ako, wala na. Ang suporta ng taong bayan, wala na sa'yo, hindi mo alam. Subukan mo magtanong-tanong sa daan kung naniniwala pa yung taong bayan sa'yo, Bongbong Marcos. Mag-resign ka na. Wala na. Fired ka na sa amin. Wala na. Resign ka na. Yung mga sundalo nagagalit na rin eh. Di ba? Mga sundalo nagagalit na. Ayan nako, si Saldico po yan, mga karyasyon. Nakita po siya sa Portugal. Teka lang, huwag nyo akong pinicturan po, mga karyasyon. Nakita po siya sa Portugal, mga karyasyon. Nako, yan ang sinasabi natin, wala ka ng pagtataguan, Saldico. Ayan pa mga karyasyon Nako, mga karyasyon, di ba? Ano ba, AI ba yan totoo? Palagay ko, totoo to eh. Di ba? Nasa Portugal Wala, kahit saan ka magtagong lupalop ng mundo, Saldico, may makakakilala at makakakilala sa'yo. Talagang babatukan ka nila. Nako, Saldico, delikado yan. Kapag may natsyempuan ka, Saldico, na medyo sira ulo, Ingat ka, pag naglalakad ka sa kalsada, Saldico, tingin sa kabila, tingin sa kanan, di ba? Ganun yun, ayan, ito pa, di ba? Walang ibang sigaw. Marcos resign.
Walang ibang sigaw. BBM resign. Walang ibang sigaw. Marcos resign, di ba? Resign ka na, wala na, tapos na. Tapos na, ito po yung ito po yung plano nila, succession plan, Succession plan, keeping the throne in the family. How one man's quest for the presidency plunge the nation into chaos. Yung nangangarap kasi si Tambaluslos na maging presidente, dinadaan nila sa katarantaduan. Dinadaan nila sa pera ng taong bayan ang ginagamit nilang pambayad sa mga katulad nilang mga buhaya. Di ba mga kareaksyon? Sawa na ang taong bayan sa inyo. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Wala na, tapos na. Ano pang iniintay mo dyan? Di ba mga kareaksyon? Kayo po ba mga kareaksyon? Gusto niyo pa po ba si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang? Mag-comment po kayo sa comment section. Yes or no lang naman ang sagot. Di ba? Ito pang pinakamalupit dyan mga kareaksyon. Ayan Aguinaldo, Michael Garcia, Cruz, Stephen Caperina, Jerin Samuel Hufano, Logan Annalisa Gonzalez, Lopez Mario Villamor, Musni Michael Frederick De Leon, Remula Jesus Crispin, mga reaksyon, katibayan, Ombudsman po yan, mga kareaksyon. Ombudsman na si Boyeng, ombudsman na. Mga kareaksyon, yung sinasabi. Ayan! si ano pala, mga kareaksyon, si Grace po. Pumaldo, 11 billion ang insertion. Paldong-paldo si Grace po bago umalis ng Rowena Guanzon. Kung totoo ito, Grace po, 11 billion, paldong-paldo mga kareaksyon. Ayan, Tolentino, 6.3 billion. Wala. Amy Marcos, 5.9 billion. Rapi Tulfo, 5.1 billion. Lito Lapid, 4.7 billion. Cynthia Villar, 4.3 billion. Nancy Binay, ayan, si Nancy, natiran daw ng pera 4.1 billion. Pia Cayetano, 4.1 billion. Ejercito, JB, 3.8 billion. Coco Pimentel, 3.7 billion. Win Gatchalian, 3.7 billion. Bongo ba nandiyan ka? 3.6 billion. Mark Villar, 3.6 billion. Risa Hontivero! 3 billion. Mig Subiri, 2.0 billion. Sino pong walang insertion? Sino po yung walang insertion dyan? Ang walang insertion dyan, sino ba yung walang insertion? Parang wala dyan parang wala dyan, si Chis Escudero. Wala din si Bato de la Rosa. Wala si Robin Padilla. Di ba? 5, 10, 15. Sino pa yung wala dyan? Maraming wala si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, si Bob Bongo, si Escudero. Kulang pa, marami-rami pa yung wala dyan Antagin mo yan di ba? Ano yan? Yung Siyam ang wala dyan. Sino kaya yung Siyam na yun, si Risa Hontiveros meron Ako po, sinasabi natin, yan. Di ba? Ano ba yan? Being with your, ito yung sasabihin natin, mga kareaksyon. Mahiya siya. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito, nakagawa nito. At wag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Yan ang maanghang nabanat ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinundina naman niya ang planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto na. Wala pa na demanda. So, niloloko lang po tayo sa madaling salita. Huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanloloko sa atin. Dinimanda niyo ako kung gusto niyo, okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang.
Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin nyo na lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Nauna nang binanatan ni Singson si Palace Press Officer Yuse Claire Castro dahil sa umunoy personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yuse Castro dahil sa mga patutsada nito. Ayon kay Yuse Castro, makikipag-ugnayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi kay Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yuse Castro, Dodoble ko pa. Ang ibanan sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. nilino naman ito na wala siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon. Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas na impormasyon sa mga susunod na araw. Abangan na susunod dahil banatan niyo ako, babanatan ko kayo rin. Mas gaganan akong, Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihat. Pag binanatan mo daw si Manong Chavit Singson, Claire, gaganahan siya pero hindi gaganahan sa'yo ha, mga Miss Universe yung kasama nun. Huwag kang mag-isip na ginaganahan sa akin si Chavit Para yatang gaganahan sa akin si Chavit. Oy Claire, gumising ka sa pagkabangungot mo. Mga Miss Universe sa mga nasa tabi niya. mahiya siya. Mahiya po kayo. Maya kayo. Kini-question ni Senador Miriam Defensor Santiago ang mungkahi na italagang Special Independent Investigator si Senator Ping Lacson kaugnay sa pork. Meron palang history na ganito si Ping. Meron siyang history na parang cover-up boy, ganon. Ayun po ang parang dating sa akin ni Senator Miriam, ganon cover-up boy. Question ni Senador Miriam Defensor Santiago ang mungkahi na italagang Special Independent Investigator si Senator Ping Lacson kaugnay sa pork barrel scam. Halimbawa, itong Lacson na ito, Opo. maliwanag na kampi niya si Enrile. Kasi noong nag-away kami ni Enrile tungkol doon sa mga Christmas bonuses na yon, na ayaw ipalitaw ni Enrile, hinamon ko si Enrile magdebate kami, ang sumagot si Lacson. Bakit po sa tingin ninyo unfit itong si Senator Ping Lacson para maging Special Independent Investigator kaugnay sa pork barrel scam, ma'am? Pinky Lacson. Kailanman kami sa Senado, hindi nag-appoint ng investigator and there is no provision in our Senate rules for that. This is an innovation being proposed without any legal basis. Alam mo, ang suspetso ko dito ay itong mga nasangkot na senador sa PIDA na mga NGOs na peke daw, itong iba dito, mga potential presidentiables or vice presidentiables sa 2016. Ayaw man natin o gusto natin sila, hindi pa natin alam kung may kasalanan sila o hindi. Natural, gusto nating lumitaw ang katotohanan. The fact is, they are eyeing the presidency. Maaga pa gusto sirain na ang magiging katunggali nila sa 2016. Kaya kung lagyan mo ng investigador na laban na Antimano, kaya magiging character assassin itong Lacson na ito. Kasi ang politika, Cara, is very, very complex. It's very truncated. Dapat yan, lawyer, kasi hindi siya abogado, tsaka tingnan mong lingwahe niya. Judge it for yourself since you're a UP graduate. Tama ba yan? Na ang top figure magsasalita tungkol sa katunggali niya. Rehabilitation star Pampilo Lacson ang paratang ni Senador Miriam Santiago na nagpapakalat siya ng maling informasyon para pagtakpan si Senador Juan Ponce Enrile sa pork barrel fund scam. Thinks Senator Juan Ponce Enrile has a hand in the latest expose of former Senator Panfilo Lacson. Santiago questions Lacson's statement that the family of Janet Napoles gave him a draft affidavit reportedly naming 12 senators and more than 100 congressmen in the corruption scandal. Santiago says Lacson showed no proof the affidavit was authentic. Napoles' lawyer Bruce Rivera confirms the Napoles approached Lacson before meeting with Justice Secretary Laila de Lima Monday.
Santiago says she believes Lacson is only speaking to prevent Napoles from naming Enrile as the scam leader. Santiago has repeatedly tagged Enrile as the real mastermind, the brains behind the scheme. She says, quote, "There's no secret that I think the most guilty here is former Senate President Juan Ponce Enrile. No matter what the Lacson! Ayun, di ba meron siyang yung parang gusto niya i-cover up si Juan Ponce Enrile, ganun ba yun? Di ba? May expert pa rin si Lacson sa ganyan. Possible, ano? At ako, sa totoo lang, mas maganda kung ang unang mawawala yung ating Senate President, ano? Kasi unang-una, malinaw, no? Malinaw yung kanyang demeanor dito, yung kanyang agenda. It's really very clear, no? Unmistakable and unquestionable na yung kanyang loyalty nandito kay President BBM at na kay Martin Romualdez. So, that being said, if he will become the Senate President, still, no? Wala tayong makikitang tangible outcome dito sa ginaganap na investigation na to, no? Malamang sa ang mangyayari dito ang makakasuhan lamang at maaaring may pakulong yung mga nandun lamang sa level ng DPWH, pero yung mga nasa level ng mas mataas na antas, no, ng pamahalaan, particularly itong mga mastermind nga ito, malabo silang makasuhan, malabo silang mapakulong. Yun ang gusto ng ating taong bayan, ano, na mapakulong sila. Pabor kayong ituloy itong investigasyon sa kabila po, sa gitna po ng mga ginagawang pag-aakusa ng ilan nga dito sa mga ilang senador na dawit din di umano sa mga maanumalyang flood control projects. Yeah. Even if no, kasi number one, it affords them the right to also check and see the validity of this allegation. Secondly, yung kasing niluto naman nila na ICI is not going to be publicly shown, no? Or hindi naman talaga magkakaroon ng public viewing. So it's a closed door investigation, para gano'n ang gusto nila mangyari sa ICI. So what's the purpose? No? At least sa Senate, nalalaman at nakikita natin na wala ng although may mga niluluto silang script, no, pero nagiging maliwanag sa tao ngayon yung mga pagmamaniobra na ginagawa nila. So pero kung ICI lang pagbabatayin natin, lalong-lalo na wala na ron yung lone bright spot, no? I call him the lone bright spot sa ICI na si Mayor Benji Magalo. Wala na akong katiwa-tiwala ron. I mean, I'm speaking in a personal opinion. I don't see anything, no, happening with ICI. Most likely ang mangyayari niyan, mag-iimbestiga sila, magre-recommend kanino ipapasa sa DOJ. Sinong may hawak ng DOJ? Si Boying Remulla. So, wala rin kahihinatan or walang patutunguhan. So, I think what is important right now is for the ombudsman to step in this issue, file the necessary charges, and let's go and proceed to Sandigan Bayan para magkaalaman na yun kung talagang seryoso itong gobyerno na talagang panagutin itong mga tao sa likod nitong napakalaking pandarambong na to na ginagawa nila sa ating kabanang bayan. Po, kasabay nga nitong pagbibitiw ni Senator Ping Lacson, Prof, ay itong mga usap-usapan ng pagbabago di umano sa leadership ng Senado. Posible ho ba magkaroon ng rigodon sa Senado ngayon? Possible, ano? At ako, sa totoo lang, mas maganda kung ang unang mawawala yung ating Senate President, ano? Kasi unang-una, malinaw, no? Malinaw yung kanyang demeanor dito, yung kanyang agenda. It's really very clear, no? Unmistakable and unquestionable na yung kanyang loyalty nandito kay President BBM at na kay Martin Romualdez. So, that being said, if he will become the Senate President, still, no? Wala tayong makikitang tangible outcome dito sa ginaganap na investigation na to, no? Malamang ang mangyayari dito ang makakasuhan lamang at maaaring may pakulong yung mga nandun lamang sa level ng DPWH, pero yung mga nasa level ng mas mataas na antas, no, ng pamahalaan, particularly itong mga mastermind nga ito, malabo silang
makasuhan, malabo silang mapakulong. Yun ang gusto ng ating taong bayan, na mapakulong sila. Opo. May sapat ho bang bilang sa nakikita po ninyo ngayon dito sa Senado na posibleng pagbobotohan nga yung pagpapalit ng leader? Kasi usap-usapan, posible daw. Although ito ay itinanggi ni Senator Ping Lacson na walang koditang mangyayari o baga walang pagbabago o rigutong mangyayari dyan sa Senado, pero posibleng palitan daw itong si Senate President Tito Soto ni Senator Cayetano. Well, I think ang nangyari kasi diyan bago magkaroon ng kudeta sa Senado, may mga sekreto ng usapan 'yan, mainly sa kanya-kanya nilang GC o kaya may mga secret meeting sila na ginagawa to consolidate their position. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng rigodon at nagkaroon ng kudeta, hindi siya nangyayari out of the blue. Okay? Kumaga, planado na yan at i-execute na lang on the day itself. So if ever this is true, then most likely itong mga pag-uusap na to ay maaring nangyari na nung nakaraang linggo, and probably we're seeing na maaari talagang mangyari na magkaroon tayo ng pagbabago sa liderato. And nakita naman natin doon nagbigay ng kanyang speech nung si Senator Chis Escudero last week. Nagtayuan yung maraming mga senador na nandito rin sa mayorya, Maaaring sila ay sumasang-ayon din sa kanyang mga sinabi. Opo, at kung maalala po ninyo, meron ding pahayag si Senator J.V. Ejercito na ngayon nasa mayorya na pinag-uusapan din ilan po sa mga kasamahan niyang lumipat sa minorya. Tama yun. And yun nga, sabi ko nga kanina, it will greatly depend doon sa dynamics ng nangyayari sa loob. Kung paano pa talaga nila to i-execute. Pero the way I see it, mas maganda kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership. It will really be very beneficial for us in case this will happen. Opo. Prof, si Partner Akbar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Sure. Sir Edmar, good morning po. Yes, Prof. Magandang umaga po. Pinalulutang po ngayon ang magkaroon po ng snap election mula sa Kamara, Senado, Vice President hanggang Presidente. Ito pong si Senador Alan Peter Cayetano po. Now ngayon, nung na-post din ito, kinuha natin yung pulso ng taong bayan. Gusto rin ng taong bayan na pati ang COMELEC dapat din na tanggalin din, para at least maging independent talaga yung kumbaga parang walang bias itong sakali man magkaroon po ng snap election dahil nga po dito sa kaliwat kanang mga issue ngayon na nawawalan na ng tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Ano nakikita niyo po dito, Prof? At maaari po ba ito? Well, ano kasi yan, kung sakaling mangyayari yan, this will be the second time in the history na Marcos ang nakaupo na nagkaroon tayo ng snap election. Remember that we already had this in 1986, before the revolution, we had the snap election. Apparently, nakita naman natin na yung resulta ng snap election na yon was rigged, in favor of the then president, and so it sparked the people power, So, maaari kasi na maging precursor na naman ito of a similar incident, kaya nagkaroon tayo ng revolutionary government, kung maalala natin, noong 1986 hanggang 1987, So, right now, I think this full governmental reset is something that the public would definitely want to happen. However, this is something I believe that many of the people currently in power may totally disagree on, So maganda yung binabanggit, pero on the level of how it could be executed or how it could be carried out, doon tayo magkakaproblema dito, So ako I totally agree with the statement that the public already has lost their trust and confidence to the current administration, and that a full governmental reset is really necessary, Pero I think careful study or careful analysis should actually be done in line with this, especially
if it may go against the very tenets of our Constitution. So yun ang dynamics na titignan natin dito eh. Mukhang maganda siyang tignan pero baka mas makasama sa atin or baka mas magamit pa ito na leverage ng mga nakaupo ngayon, no? Para magkaroon ng malawakang pagbabago sa gobyerno o sa struktura natin sa sistema na will in the end be in their favor, no? So ayaw nating mangyari yon. So yung mga scenarios na to, kinakailangan magkaroon tayo ng masusing pagtingin, pag-analisa kung ano-ano yung mga possible scenarios and what will be the contingency measures that should be in place if ever these things will happen. Kasi baka hindi maging maganda ang resulta nito para sa atin, lalong-lalo na yung mga nakaupo ngayon would not want to abdicate their positions, no? For the greater good of the country. I'm not seeing that happening, with the current set of politicians that we have right now. Actually, kasi the way I see it, mukhang obviously, may mga may mga paglilihis at may mga gusto siyang takpan dito sa pagdinig na to, no, na I think it's not really in the character. I mean, in fairness to Senator Lacson, was never really in his character to be like this. Pero I don't know what really happened. Maybe ganoon kalaki yung impluensya nitong mga nasa likod nitong iskandalo na to the point that, even an upright man like King Lacson with this weight, no, with his principles and his demeanor, no, para lang paboran sila. And I think itong pagbibitiw niya na to, no, is more of a reaction perhaps doon sa siguro nga insurmountable pressure na nanggagaling hindi lamang doon sa mga kumakalaban sa decision niya, pero doon din sa mga tao na naglalayo na makuha yung protection nila ni Tito Sotto, no, ni Senate President Tito Sotto. And siguro taliwas ito sa kanyang prinsipyo, taliwas din ito sa kanyang agenda, no, bilang isang senador, and maybe hindi na lang niya talaga gugustuhin na mangyari pa ito. So I think that's why he resigned. Pero on the issue whether nagawa niya ba ng tama yung kanyang I think may problema, no, sa una pa lang. Sabi ko nga kanina, may mga tao na dapat na ipatawag pero hindi nila pinatawag, no? So doon pala may kita natin na medyo may nangyayaring whitewash dito sa investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ito si Senator Ping Lacson. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, I think this is a reaction to the mounting pressure on his part for him to be able to really deliver supposedly, kasi medyo tough act to follow talaga yung kanyang sinundan, which is Senator Dante Marcoleta, at nakita naman natin kung paano ini-steer, no, kumbaga paano inilarga ni Senator Dante Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee. But then again, it happened na nagkaroon ng change of leadership and consequently napalitan din yung committee chairmanship nitong Senate Blue Ribbon Committee. Ang nilagay nga rito is si Ping Lacson, ano. At the onset, many people were expecting that he will be true to his mandate, no? Pero mukhang nagiging malinaw na mukhang hindi niya kaya yung mga tao na nandito sa likod nitong napakalaking skandalo na to, no? Because even if there were already insinuations and actually direct allegations that pinpointed to Zaldico and itong si Martin Romualdez, still walang ginawa yung kanyang committee, no, to even call them. And in fact, I think even before Zaldico resigned from the Congress, he even made the assertion na in-exercise nila yung interparliamentary courtesy, which I believe should have been set aside, no, for a very big and a very sabihin na nating
significant controversy, scandal, or fiasco kagaya nito, no? So, doon pala nakikita na natin na mukhang hindi magiging maganda yung direksyon ng pagdinig na to under him. And then ito nga biglang sinabi nila that it will be suspended, and I think it was suspended primarily because may mga nagbanggit na sa kanilang pagdinig, no, ng mga pangalan na hindi nababanggit before, particularly former Speaker Martin Romualdez. So I think I think ito yung ilan sa dahilan kung bakit siguro mas binabuti niya, no. Plus of course the public perception. I'm pretty sure naman that Ping Lacson is reading the comments or the pulse of the public, at kitang-kita naman natin kung paano siya siguro nababash ngayon sa social media, halimbawa because of what he's doing. Po, sa madaling salita, Prof, hindi ba naging maayos ang kanyang naging pag-handle dito sa komite at mas epektibo yung kay Senator Marcoleta na pag-handle nitong investigasyon nga ng maanumalyang flood control projects dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Yeah, actually kasi the way I see it, mukhang obviously may mga may mga pagiging